Yan po mga katropa, alam niyo po ba kung ano yan? Ito po, kung tawagin sa amin sa Bulacan ay cherry. Pero sa ibang lugar, hindi ko lang po alam kung ano tawag. Ito, may mga nakuha na tayong hinog. Oh. Yan. Ayan po yung itsura ng hinog niya. Yan. Pagka ganyan, hinog na yan. Ito. Yan. Dito po sa may Suyo, sa may Loksur, napansin ko parang hindi nila pinapansin. Yan ang kadalasan na pagkain namin nung bata kami dito sa probinsya. Ayan, daming bunga. Oh. Tapos tingnan nyo yung lugar, napakaganda. Diba? Sobrang ganda. Sobra, promise. Tapos mayroon kayong cherry. Tapos tingnan nyo yung ganda ng lugar. Nakaka-relax, may palay. Tapos yung bundok. Diba? Tapos dito lang sa tabi, bukod sa cherry, yan, dragon fruit oh. Kinakain lang ng ibon. Napakaganda. Napakagandang lugar. Tapos, titikman natin yan. Syempre, hindi pwedeng hindi. Etong dragon fruit nakain na ng ibon, sayang. Pakaganda. Ito pong prutas na to, kung taga probinsya alam na alam mo to. Dito sa amin sa Bulacan pinagugulong lang po to bago kainin. Pero pwede nyo na rin siya kainin kahit na hindi nyo siya pagulungin. Nandito lang po ako sa gilid ng daan. Napahinto ako kasi natanaw ko yung puno ng cherry. Sa may-ari po, kumuha po ako ng konti. Maraming salamat po. Ang puno po ng cherry, mapapansin nyo, pagka ganyan na medyo malaki na, yung tinik niya paubos na. Pero pag yan ay bata pa, wala pong pagitan yan, puro tinik yan. Yun po yung katangian ng puno ng cherry. Pero pag ganyan lumalaki na, nawawala na yung kanyang tinik. Diba? Nakakatuwa na nakakita tayo ng cherry dito sa Suyo, Ilocos Sur. Ayun po, ang daming bunga. Syempre dapat tikman natin to. Hindi pwedeng hindi natin matikman ng masarap na cherry. Sa lugar nyo po, pa-comment naman po kung ano tawag sa prutas na to. Siyempre hindi natin palalagpasin na hindi tikman yan. Dahil ito po, isa sa pinagdaanan natin nung bata tayo. Yung mga batang 80s at 90s dyan, shoutout po sa inyo. Nakakita ako ng cherry. Alam ko pag nakakita kayo nito, alam ko namimiss nyo nung kabataan nyo. Kasi ngayon ito, madalang na. Hindi katulad nung araw na nagkalat po. Nagtataka ako parang hindi dumadami yung puno niya. Hindi katulad nitong puno. Ito po ay cherry. Sa lugar namin. Ito po, pinagugulong muna to bago kainin. Kaso ako, mas bet ko siya kainin na malutong. Ang sarap. Di ba ang ganda? Napakaganda ng Pilipinas. Sobrang ganda. Minsan, kaya lang tayo napupunta na ibang bansa para makipagsapalaran, para sa hanap buhay. Pero kung meron tayong magandang hanap buhay dito sa ibang bansa, ay sa Pilipinas, katulad ng meron tayong bukid, katulad niyan, may palayan tayo. Hindi na natin pipiliin pumunta sa ibang bansa dahil sa magandang katangian ng bansa natin, lalo na yung mga magagandang puno, matataas sa bundok, saka yung mga masasarap na prutas. Ayun po mga katropa, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa Soto TV 10 at sa buong team ko. Lagi kayo mag-ingat at God bless po.